Good day mga kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating Expander GLX Automatic Transmission 2026. Then graphite gray metallic po yung available ngayon dito sa amin sa kasa. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa specs and features ng unit na ito? Magkano ang SRP, down payment, and even monthly amortization? I-discuss po natin yan isa-isa sa video ito. Sulit nga ba ang 1.1 million para sa isang MPV na katulad nito? So without further ado, let's get jump into it. So una sa lahat guys, nandito tayo ngayon sa harap ng ating Expander GLX. Ganun pa rin naman guys, gumagamit pa rin si Expander GLX ng green laminated windshield. Bukod sa durability and aerodynamic, then wider po yung viewing niya kapag nagdadrive tayo. Nililesen po ng windshield na ito yung tunog sa labas para at least hindi masyadong rinig sa loob po ng ating cabin. So mas komportable po kung i-compare sa mga normal na windshield. Again guys, nandito naman tayo ngayon sa front face ng ating Expander GLX Automatic Transmission 2026. Again, gumagamit pa rin naman po siya ng Dynamic Shield Front Fascia, which is patented and signature sa mga Mitsubishi vehicle, lalong-lalo na sa mga Expander natin. So nakapagbibigay po ito ng futuristic tignan, aerodynamic, at the same time, brusco. At kung mapapansin po natin, yung bagong bumper ng ating Expander is medyo mas malapad ng tignan compare mo dun sa lumang variant natin. So let's talk about sa front grille ng ating Expander. So kung mapapansin natin guys, meron po itong piano finish na black accent dito na naka-vertical line mula sa kanyang radiator grille papunta dun sa kanyang front grille. So nakapagbibigay po yan ng brusco at the same time futuristic compare mo dun sa normal natin na Expander. Again guys, kung mapapansin po natin, yung kanyang radiator grille na vertical line is medyo malalaki na po yung butas. Bukod po dun sa nakapagbibigay po ito ng better airflow sa loob ng ating engine, then exhaust na rin para at least hindi masyadong hirap yung makina natin lalo pag ginagamit po sa long drives. Then guys, kung mapapansin po natin nga yung kanyang front grille, may additional design niya na inad sa ating unit sa 2026, which is yung kanyang silver accent na linya na horizontal mula doon sa kanyang positioning lamp papunta rito sa kabilang positioning lamp. So nakapagbibigay po ito ng illusion para at least magmukhang malapad po yung unit natin. So ang ganda guys, kung makikita po natin actual, nag-blend po yung kanyang silver accent, lalo kapag nakabukas na yung kanyang positioning lamp, diretso all the way dito. So sobrang ganda. Then guys, dito naman tayo ngayon sa lighting system ng ating Expander na GLX 2026. Again guys, wala pong DRL ang ating Expander GLX. Yun naman po ang pagkakaiba nila ng ating Expander GLS. So itong nakikita natin ito is positioning lamp with turn signal light na naka-integrated sa kanya. Then again guys, naka-T-shape headlight pero bulb type pa rin po o halogen pa rin po yung gamit ng ating GLX. So isa rin po yan sa pagkakaiba ng ating GLS over sa ating GLX model. Then even base variant po ang ating GLX, meron po itong fog lights. Yun nga lang, bulb type, hindi katulad ng ating Expander GLS na 2026 is naka-LED na. Additional lang din guys, may discuss ko sa inyo, isa ito sa nabago sa front bumper ng ating GLX. Meron po itong Aeroblade skirt na nilagay rito. Mula rito na hanggang dito sa pinakadulo ng ating front bumper. And even yung kanyang rear bumper, meron na rin po Aeroblade skirt na inilagay. So, ang gagawin na lang natin, bibili na lang tayo ng kanyang body skirts sa gilid. So magmumukha na talagang top of the line yung unit natin. So let's talk about the engine. So bubuksan po natin yung engine bay and de-demonstrate ko sa inyo kung ano bang meron sa engine bay natin. Again guys, Expander pa rin naman, is equipped pa rin ng 1.5 liter inline 4 with double overhead camshaft, 16 valve with Maybach technology.
Again guys, si MIBEC technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. Then kung mapapansin po natin guys, ang total displacement po ng ating engine ay merong kabuuang sukat na 1,499 cubic centimeter. Then meron po itong maximum power output na 103 to 105 PS horsepower at 6,000 RPM. Then, meron po itong maximum torque na 141 Newton meter at 4,000 RPM. Then, idea lang guys kung bakit nakukonsider as king of MPV ang ating expander. Fuel consumption wise, meron po itong estimated na 22 to 23 km per liter kapag ka normal driving, while sa city driving naman po is 10 to 12 km per liter. So just imagine guys kung gaano katipid pagdating sa fuel consumption ng ating expander. Again mga Kamitsu, let's talk about naman sa side profile ng ating expander na GLX 2026. Iisa-isay natin yung kanyang exterior para at least malaman ninyo kung ano pagkakaiba nito dun sa mga previous variant natin. Again guys, ito isa sa pinaka-reason kung bakit pinipili ng ibang kliyente ang expander over sa lahat ng MPV na meron ngayon sa merkado. Because of the ground clearance. Kita nyo naman guys, mataas yung kanyang ground clearance. Mayroon po itong kabuuang sukat na 225 mm. So hindi po tayo mangangamba na kapag sumuong tayo sa baha, isaabutin yung ating makina. So alam naman po natin ngayon kung anong issue ngayon sa ating bansa. Madalas binabaha po ang ating bansa. So dahil sa ground clearance ng ating expander, hindi tayo mangangamba na aabutin yung ating makina. So sa side mirror naman po, mga Kamitsu, ito isa sa pinakapagkakaiba ng ating expander GLX over dun sa 2025 at 2026. Naka-body color po yung kanyang side mirror na may integrated ng turn signal light. So again, ito yung pagkakaiba ni GLS over sa GLX. Hindi po ito naka-retractable. So manual po yung kanyang pagsara ng kanyang side mirror. Then ito pa guys, isa sa pagkakaiba natin over dun sa 2025. Naka-body color na rin po yung kanyang door handle. Lahat po ng sides yan, even sa kabilang sides. Then, pagdating naman po sa fuel tank capacity, same pa rin naman po ito ng 2025. Meron po itong fuel tank capacity na 44 liters. So, ganun karami maaari nating ikargang gasolina. Then, let's talk about the tires and wheel ng ating unit. Ito guys, isa sa pinakapagkakaiba ng 2025 over sa 2026 natin. Na iba na po yung design. Same pa rin naman po sila ng sukat na 17-inch. Na two-tone pa rin naman po, pero yung kanyang design, dati kasi parang shuriken. Pag ganun po yung design niya ngayon, parang blade na po o labaha yung kanyang design. Meron po siyang 9 spokes na nakapagbibigay ng elegante at the same time sharper look compare mo dun sa 2025. Pagdating naman po sa braking system, naka-dual ventilated disc brake pa rin naman po ang ating expander. Na-equip pa rin naman po ng ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution. Then pagdating naman po sa likod, naka-drum brake pa rin naman po ito. Then, eto guys, isa sa mga reason kung bakit nako-consider ng iba ang ating expander. Pagdating sa ride and comfort. Pagdating po sa suspension, naka-Mach person strut with coil spring stabilizer bar sa harap, while sa likod naman po natin is torsion beam. So sobrang lambot po ng ating suspension over sa ibang MPV. So dito naman po tayo mga Kamitsu sa back profile ng ating expander GLX 2026. Again, si expander GLX 2026 is gumagamit pa rin naman po ng pin-type antenna na ito. Same as 2025. So nakapagbibigay po ito ng aerodynamic at the same time better reception, lalo kung gagamitin natin sa radio yung ating unit. Then same pa rin naman po, meron pa rin naman po itong rear spoiler with integrated ng brake light assist na nandito sa likod. Same as 2025. Then yung pagdating naman po sa kanyang tail light is T-shape pa rin naman po na LED. So same as 2025 pa rin naman po. Then ito guys, isa sa pinaka-major upgrades ng ating 2026, yung kanyang rear bumper. So ito, kung mapapansin po natin, gaya ng sinabi ko kanina doon sa kanyang front bumper, may aeroblade skirt na naka-built-in mismo sa unit. Katulad nito. At the same time, meron na po itong reflector. So, ang purpose niyan, added visibility lalo kapag kagabi. Then, meron na rin po itong reverse camera. So, hindi na natin kailangan pa magpa-install ng reverse camera. Yun nga lang guys,
wala po itong camera 360 same as ng GLS 2026. Wala po siyang camera 360. So yun na mga kamitsu, no? Na-discuss ko sa inyo yung kanyang front face, kanyang side profile, at the same time yung kanyang back profile. So let's talk about naman sa interior ng ating 2026. Meron nga bang naiba? So let's talk. Pasok tayo sa loob. So let's talk about the interior. Nandito po tayo ngayon sa side ng driver side. Yan. So itong panel na to yung una natin pag-usapan. So again, meron pa rin naman yung soft leather pad dyan. May silver accent na parang carbon fiber, silver. Then nandiyan yung controller para sa kanyang bintana. Naka-automatic na rin po yung kanyang windows. Then central door lock. Then although bawat pinto may individual lock, so pwede natin siyang i-adjust. Depende sa atin. So nandiyan din yung kanyang speakers. Then meron po siyang 3 bottle cup holder here. Yan, 3 bottle cup. Tapos sa panel na naman na to, meron po itong controllers para sa kanyang side mirrors. So naka-automatic naman yung kanyang mga side mirrors. Yun nga lang, wala siyang auto fold. Hindi katulad yun sa GLS variant natin. Then meron na rin po itong tilt and telescopic adjust ng ating manabela. So okay pa rin naman, good thing pa rin naman. Tapos ito po yung kanyang controllers para sa kanyang mga ilaw, headlights. Yan, headlights. Tapos ito yung kanyang steering wheel. Again, yung kanyang steering wheel is equipped pa rin ng 3-spoke leather wrap. Then meron na siyang audio remote control here. Yung kanyang cruise control, hands-free, and voice recognition button. So, minimum 40 km po dapat yung tinatakbo natin para at least ma-engage tayo dun sa kanyang cruise control. Then, let's talk about sa cluster meter. Yung kanyang cluster meter is same pa rin naman ng 2025. Combination ng analog and digital. So, may maliit na digital panel dito. Tapos, analog yung magkabila nila. Para siyang GLS na 2025. Tapos, nandyan yung kanyang controllers para sa wiper, harap at likod. So, na-adjust. Then, nandyan yung kanyang lever para sa hood. Then, lever sa gas. Then, again guys, naka-high grade fabric seat material ang ating expander na GLS pagdating sa upuan. Pero since sa akin kayo kukuha, kasama po yun sa promo natin, ipapa-German leather seat natin yung unit ninyo. So, even base variant to, magmumukhang top of the line. So, nandiyan yung pang kanyang adjustment para sa kanyang likod. Then, ito rin yung pagkakaiba ng GLS sa GLX. Wala siya nung pang-adjust sa puwet. Ayan. So, pasok ako sa loob. So, nandito naman tayo mga kamitsu sa loob ng ating Expander GLX. Titingnan natin yung kanyang dashboard. Ano-ano ba meron sa unit na ito. So, again guys, naka 7-inch pa rin naman po na touchscreen yung ating Expander GLX. Then, equipped pa rin naman po yan ng SDA o SmartLink Display Audio pero wireless. Equipped pa rin naman po yan ng SDA o SmartLink Display Audio pero de-wired po siya. Hindi katulad ng Expander na GLS 2026 is wireless na. Then yung kanyang dome light, same pa rin bulb type. Meron pa rin visor. Kanyang rear view mirror, yan. Tapos nandiyan yung kanyang air vent para sa aircon. Hazard light. Then dial type pa rin po yung ating Expander GLX. So yun din po yung pagkakaiba nila na ng GLS. Ang GLS kasi dipindot, ito kasi dial type pa. Yung kanyang pag-adjust para sa ventilation, fan speed, and yung kanyang dual zone na pang thermostat ng cold, then thermostat ng hot. Tapos nandiyan yung kanyang front defogger, ventilation, and yung kanyang aircon. So may ilaw naman yan. So hindi tayo mangangamba. Then again guys, meron po yung USB slot here na dalawa. Then 12 volt socket.
Tapos may secret packet yan, nandito. Then yung pagdating sa transmission, naka 4-speed automatic pa rin po ang ating Expander GLX. Hindi pa rin po ito CVT. Ang kagandahan lang naman po ng automatic transmission is lessen po yung kanyang maintenance. While, bakit po? Kasi kapag nasira yung kanyang transmission, kung ano lang yung may sira, mapapalitan ho natin. Hindi katulad sa CVT na buo, kapag nasira yung buong transmission, papalitan. So, hindi siya repairable. Replace po. So, ang gagawin natin, papalitan ng buo yung kanyang CVT transmission. Then, disusi pa rin po yung ating GLX. Hindi pa rin po siya push start. Not unlike sa GLS natin. Then, yung kanyang dashboard, hard plastic po, ABS. Then, meron po siyang parang leather finish accent, tapos may mga stitches. Pero plastic po yan, ha. Then, nandyan yung kanyang SRS airbag. Then, same as driver side, yan. Tapos, wala rin naman halos pagkakaiba to sa 2025. Halos pares sila. Nandyan yung kanyang glove box. Then, sa side na to, yan. Then, ito pa guys, isa sa pinakapagkakaiba ng GLX over sa GLS. Naka-manual pa rin po yung kanyang handbrake. While sa GLS ho kasi pinupush na lang po siya. So, effortless. Then, wala rin siyang brake auto hold. Then, meron po itong 2 bottle cap here, holder sa center. Then, sadly, wala hong armrest yung ating Expander GLX. Pero meron pa rin naman siyang storage box dito. So, let's talk naman sa passenger side kung anong meron doon. So, let's talk about sa passenger side. Same as dun sa driver side, meron siyang controller para sa kanyang pinto, bintana, soft pad leather dito. Then, yung kanyang carbon fiber na finish na silver accent. Then, may socket dito. Then meron siyang 3 bottle cap holder here. Yun yung kanyang speaker. Then fabric po ito. Pero since sa akin kayo kukuha, ipapa-leather seat natin yan. Papa-German leather seat natin. Then yung kanyang glove box. Ito. So yun. Normal lang din naman. Yan yung kanyang ano. So punta naman tayo sa second row. Ano nga bang meron sa second row. And then susukatin natin kung enough ba yung space sa katulad ko dito sa ating unit. So, pasok tayo sa second row. Then, we will try yung kanyang seating capacity. So, same as yung mga driver side at saka passenger side. May soft leather finish dyan. Yun yung kanyang silver accent na carbon fiber. Then, controller para sa bintana. Then, controller para sa pinto. Then, meron din po siyang 3 bottle cap holder here. Tapos, yung kanyang speakers. Then, same as driver side and passenger side, yung kanyang finish pagdating sa upuan, naka high grade fabric seat pa rin po yan. So since sa akin kayo kukuha, ipapa German leather seat natin yan. Then kung ano pa bang meron, wala siyang USB socket here. Then yung kanyang aircon vent sa second row yan. Maganda kasi sa Expander, meron siyang separate controller para sa aircon vent. Para at least kung naiinitan yung third row natin, maaari natin laksan. Hindi siya dumidepende lang dun sa harapan natin. Tapos dome lights, yung kanyang mga seat belts. So tara, pasok naman po ako sa loob para matry natin, bibidyoan ko. So papasok naman po ako ngayon mga kamitsu sa pinakaloob ng ating unit. Itatry natin yung seating capacity, kung enough ba yung space, yung headroom, yung legroom, at saka yung kanyang lapad. So 5'8" nga pala ang aking height. So tatry natin kung pasok tayo. Kung pasok ang 3 adults kapag sa second row. So yan mga kamitsu, komportable ako nakaupo ngayon. So meron siya isang dangkal na pagitan mula sa driver seats na to nasa harapan ko. So sobrang luwag. Pagdating naman po sa headroom, meron po itong halos isang dangkal din na pagitan mula sa aking ulo hanggang sa kanyang kisame. So napakaluwag. Even 3 adults ang umupo rito. Kasyang-kasya, hindi siya lang mangangamba na magkasiksikan, magkatamaan yung kanilang mga siko. So maluwag. Pasok na pasok to mga kamitsu sa mga
na gustong mag-avail ng first family car nila. So, tatry ko naman ngayon yung third row para makita nyo yung kanyang seating capacity at the same time, anong meron sa third row natin. Kapag uupo tayo mga Kamitsu sa third row, all we have to do is natin yung kanyang lever here para bumaba yung upuan at yan, magtatambol na siya. So papasok ako sa loob para matry natin yung third row. Again mga Kamitsu, adjustable yung ating second row na upuan. Kung nasisikapan nyo nasa third row, na-adjust yung kanyang likod at the same time na iuurong siya. Ito, tatry natin. Yan, konti lang inurong ko So upo ako sa pinakadulo. Yan, komportable ako. Baka sabihin naman ng iba, hindi ako umupo ng maayos. Sobrang luwag pa. Pwedeng 2 adults. Sa headroom, meron kalahating dangkal mula sa aking ulo hanggang sa kisame. Meron pang pagitan na kalahating dangkal. So enough. Then again mga Kamitsu meron po yung bottle cup holder both sides. Tapos may mahaba siyang lagayan ng tablet. Kung may tablet kayo, pwede nyo ilagay dito. Then kung yung iba nangangamba na walang charging sa dulo, same as all variant, meron po itong 12 volt socket sa pinaka third row natin. All we have to do is bumili ng 12 volt socket, ilagay nyo rito, makakapag-charge na yun nasa third row. So hindi na feeling lonely kasi makakapag-charge na siya. Again mga Kamitsu, try naman natin yung cargo capacity ng ating expander. Bubuksan natin yung kanyang likod. Yan. Kung ang basihan natin yung kanyang cargo capacity, meron lang po itong 495 liters. Pero nai-increase to up to 1,630 liters kapag ibinaba natin yung kanyang third row seats. Kung hindi naman natin ginagamit yung third row seats, bakit di natin pakinabangan? So ibababa lang natin siya. Then, voila! Full flat na. Marami ka nang pwedeng ilagay. Then again, mga Kamitsu, sa mga mahilig mag-camping, swak na swak sa'yo itong unit na ito. Bakit kamo? Kasi even yung ating second row na pag binaba natin yan, full flat yan, mga Kamitsu, tatry ko So yan na. Kita nyo naman, sobrang luwag hanggang dun sa dulo. So kinakailangan lang natin maglagay ng accessory, bed. Voila! Makakapag-camping ka na. Makakatulog ka. Tatry ko Guys, 5'8" yung height ko kapag humiga ako. Swak na swak. So ready po ito for camping. Kinakailangan nyo lang bumili ng mga accessory para at least magamit po natin yung unit natin sa camping natin. So yun na nga mga Kamitsu, natunghayan na po natin yung full review ng ating Expander GLX 2026. So nandito tayo ngayon para tackle ko sa inyo kung ano nga ba yung ongoing promo ng unit natin. So let's start sa SRP. Meron po itong SRP na 1,159,000. Then merong all-in down payment na 14,000. So you heard it right guys. For only 14,000 all-in down payment, mapapasa inyo yung ating expander na GLX automatic transmission. Then meron po itong monthly amortization na 23,992 pesos. So for only 24,000, mapapasa inyo yung ating expander GLX. So ngayon, nandito naman tayo ngayon sa exciting part ng video ito. Ano-ano nga bang pwede mo ma-avail, mapa-standard freebies o exclusive freebies na maaari mo makuha dyan sa akin kayo kukuha. So let's start sa standard freebies. Meron po itong Mitsubishi Genuine Mating 3M tint, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang kagandahan po sa comprehensive insurance namin mga Kamitsu, hindi po ito lock-in, so maaari kang kumuha ng insurance sa labas after nung 1 year nating free. Then 3 years LTO, 3 years TPL, PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km. Free po yung labor at saka oil filter, oil lang po yung babayaran natin.
Most likely po kasi sa ibang dealers, 1,000 to 5,000 lamang po. Then chattel mortgage kasama na sa all-in down payment. Factory rust proofing. So upon release ng unit natin, naka-factory rust proofing na po yung unit natin. Then 5 years warranty extension. Ang normal na warranty kasi ng sasakyan is 1 year to 3 years or 100,000 whichever comes first. Sa amin po kasi up to 5 years at the same time, unlimited mileage. So kahit anong miliyahin ng sasakyan mo, pasok kayo sa warranty natin. So nandito na tayo sa mga personal freebies na ibibigay ko sa inyo just in case sa akin kayo mag-avail. Thailand Rain Visor, Expander Hood Emblem, Mitsubishi Keychain, full high definition na dashcam harap at likod, car cover, 3-row deep dish matting, Mitsubishi umbrella, German leather seat cover. So gaya nga lang sabi ko sa upon reviewing this unit, ipapa-leather seat po natin yung unit ninyo mula sa driver side hanggang sa third row, ipapa-German leather seat natin. Titanium muffler tip, Bosch horn, then may mga additional freebies pa po tayo, side step seal, cargo trunk tray, carbon fiber steering wheel cover, parking sensor at marami pang iba. So all you have to do is message me direct sa aking Facebook. So sa mga nagbabalak po na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click nyo na rin po yung notification bell button para naman mag-updated sila sa mga next video pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Moronda, now signing out. Ciao!